Magpapatuloy po tayo sa ating communion series sa Gospel of Luke. Kung kayo ay bago po sa GCF, ang aming pong kinaugalian dito ay ang mag-aral ng salita ng Diyos book by book, chapter by chapter, verse by verse. Meron po kaming usual series na katatapos lang, yung One Another Commands in the Bible. At tuwing Communion Sunday, first Sunday of the month, tayo po ay nagbe-break upang balikan ang mga gospel sapagkat ito ay nagbabadya ng dakilang magawain at dakilang persona ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo nag-aaral sa mga gospels. At sa Gospel of Luke tayo ngayon naroon sa chapter 5 na po, isang bagong chapter po sa Gospel of Luke. At titingnan po natin ang verses 1 to 11. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong hapong ito na makikita po ninyo sa inyong mga bulletin. Kung meron po kayong bulletin, meron po tayong Filipino message outline na maaari nyo pong sundan. So sa ating pag-aaral po, kayo po ay merong guide o may gabay. Ang makapangyarihang pangingisda ng mga hinirang ng Panginoon. Ang makapangyarihang pangingisda ng mga hinirang ng Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoong Diyos, sa amin pong pag-aaral at pagbasa ng inyong banal na salita sa hapong ito, talus mo, O Diyos, na kami ay maraming kakulangan sa aming kaisipan. Madalas ay madilim ang aming paningin at hindi malinaw ang aming pag-unawa sa inyong mga salita. Dahil po kami makasalanan, natatalokbungan, Panginoon, ng dilim ang aming pag-unawa. Kaya nga po ang aming dalangin sa hapong ito, kayo po ang manguna sa amin. At nawa, Panginoon, ang inyong salita ay maging malinaw sa amin, maunawaan namin ang inyong mensahe para sa amin sa hapong ito. At sa ganoong paraang, Panginoon, ay maisa pamuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay Luke, malinaw na inilahad niya ang isang maayos na salaysay ng buhay ng ating Panginoong Hesus na nagpapatunay na siya ang Mesyas at tagapagligtas ng buong daigdig. Ipinakita ito ni Luke sa isang maayos na pagsasalaysay at pagbabalangkas ng umpisa ng buhay ng ating Panginoon, ng umpisa ng kanyang buhay at ministeryo. Una sa kanyang pambihirang kapanganakan. Sabi niya sa Luke chapter 1 verses 31 to 32, ito ang mensahe ng anghel na nagbadya ng kanyang kapanganakan. And behold, you will conceive in your womb. Kausap po niya si Mary. And bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father David. Isang pambihirang kapanganakan. Makikita din natin to sa kanyang pambihirang salinlahi, yung kanyang genealogy na nagmula pa kay David, na nagmula pa kay Abraham, at actually nagmula pa kay Adam. So makikita natin ito sa Luke chapter 3. Simula sa verse 23, doon makikita yung linya ni Jesus through Mary. Ito po ang kanyang biological line. At makikita po natin sa verse 31 na siya ay the son of Nathan, the son of David. No? Tapos sa verse 34, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham. Tapos sa verse 38, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam,
the Son of God. So siya po ay dahil sa pagpapakita ni Luke nung genealogy na to ni Jesus, pinatunayan niya na si Jesus ang pinangakong anak ni David, ang pinangakong anak ni Abraham, at lalo na ang pinangakong anak ng babae na asawa ni Adam. Naalala niyo sa Genesis 3:15, may pangako ang Panginoon, isang sumpa niya dun sa serpent na tatalunin siya ng anak or the offspring of the woman. So, kaya napaka-importante po na hanggang kay Adam ay tinrace ni Luke yung salinlahi ni Jesus. Makikita ang kanyang pagiging Mesya sa kanyang may otoridad na pangangaral. Sa Luke chapter 4, verse 36, "And they were all amazed," ang wika roon, "and said to one another, 'What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out.'" Makikita rin ito sa kanyang makapangyarihang pagpapagaling. Nung last time tayo nasa Luke chapter 4, verses 38 to 39, nakita natin doon, "And he arose and left the synagogue and entered Simon's house. Now Simon's mother-in-law was ill with a high fever, and they appealed to him on her behalf. And he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she rose and began to serve them." At marami pa siyang ibang pinagaling doon sa bayan ng Galilee. Sa tekstong pag-aaralan natin ngayong hapong ito, makikita natin ang makapangyarihang pagtawag ni Jesus ng kanyang mga alagad. Nagagamitin niya upang ipahayag ang ebanghelyo at tawagin naman ang lahat ng kanyang ililigtas sa buong history ng sanlibutan. So, tignan natin una sa lahat. Sundan po ninyo sa outline. Number 1, ang makapangyarihang pagtuturo ng salita ng Diyos. At makikita natin ito sa verses 1 to 3. So bago pa niya tinawag upang magturo ang kanyang mga alagad, ay iminwestra niya muna, ipinakita niya muna kung paano ang makapangyarihang pagtuturo ng salita ng Diyos. Dito makikita natin sa verses 1 to 3 na ang makapangyarihang pagtuturo ng salita ng Diyos, una sa lahat ay para sa mga handang makinig ng salita ng Diyos mula sa tunay na anak ng Diyos. Pansinin niyo sa verse 1. On one occasion, yun po ay pagkatapos nung kanyang ginawa sa sinagoga, kanyang pagtuturo, yung pagpapagaling niya sa mother-in-law ni Simon. On one occasion, while the crowd was pressing in on him to hear the word of God. Meron pong isang malaking crowd. Yun po yung crowd na nandun sa sinagoga. Sinundan na siya dahil nagpapagaling siya ng marami. Nagpapalayas ng mga demonyo. So yung crowd po na yon was pressing on him, sabi nga sa Tagalog translation, sinisiksik si Jesus upang marinig ang salita ng Diyos. Sa puntong ito, naging tanyag na ang may otoridad na pagtuturo ng ating Panginoon. Sabi sa chapter 4, verse 14, "And Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee." Pagkatapos niyang pagtagumpayan yung temptation niya sa wilderness, no? "And a report about him went out through all the surrounding country, and he taught it in their synagogues, being glorified by all." So siya ay tinatanghal na. Sumisikat na siya. Nagiging kilala na siya dahil siya ay nagtuturo ng may otoridad. Sa kanyang pag-iikot sa Galilee at Judea, nakita na ng marami ang kanyang pagpapagaling ng may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo at iba pang mga supernatural na gawa. Pansinin niyo sa chapter 4, verses 40 to 44. "Now when the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him. And he laid his hands on every one of them and he healed them." Lahat. "And demons also came out of many, crying, 'You are the Son of God.' But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew that he was Christ." Sa ganitong paraan, mga kapatid, naihanda na ni Jesus
ang mga puso ng mga tao upang lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya at pakinggan at tanggapin ang Kanyang salita. Lahat ba sila ay naniwala? Lahat ba sila ay tumanggap? Konti lang po. Marami pong humiwalay sa Kanya nung medyo mabigat na yung Kanyang katuroan. Alam natin yan sa John chapter 6 verse 70. No? Maraming umalis. Maraming tumalikod na sa Kanya. Ayaw na makinig sa Kanya kasi mahirap ang Kanyang hinihingi. Mahirap maintindihan yung Kanyang salita. Ngunit dito sa pagkakataong ito, meron siyang inihanda na ilan na makikinig sa salita ng Diyos. At gusto ko i-focus ninyo ang inyong paningin sa isang tao. Napalagay ko, yun ang pinaka-focus ng kanyang pagtuturo. Si Simon Peter. No? So marami po siyang tinuturuan. Nagturo po siya sa maraming tao, sa crowds, dahil nandoon sila upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sa kanilang paglapit upang makinig ng salita ng Diyos, ang sabi dito, they were pressing on Him to hear the Word of God. Doon sa pagkakasabi na yun ni Luke, sinasabi niya sa atin na ang salitang nagmumula sa bibig ni Jesus ay salita mismo ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Kristo ay Diyos. So ang kanyang binibitawang salita ay salita ng Diyos. Alam natin sa John 14, verses 10 to 11, ang sabi doon ni John, do you not believe, sabi ni Jesus, na ni-record ni John, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His works. So ang kanyang mga salita ay nagmumula sa Diyos, ang kanyang salita mismo ay salita ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Alam niyo mga kapatid, salita ng Diyos ang kapangyarihan sa likod ng kanyang kaligtasan. Sa lahat ng taong lumalapit kay Jesus upang makinig ng salita ng Diyos, doon sila nakakatanggap ng kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi sa Ephesians 1:13, in Him you also, sabi ni Pablo doon, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. And sabi ni Pablo rin sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Mga kapatid, sa kanyang pagbibigay halimbawa, sa kanyang tatawagin alagad, ipinakita niya na ang kaligtasan, mga kapatid, ay nagmumula sa tama at tapat na pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi sa mga ideya ng mga pastor na katulad namin, kahit na ano pang gara o ganda ang mga sinasabi namin, walang kapangyarihan yan upang iligtas ang kahit na sino. Ngunit ang salita ng Diyos mismo na ating pinag-aaralan, itong salita na ito ang kapangyarihan sa kaligtasan. Pangalawa, makikita natin na ang makapangyarihang pagtuturo ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan kuminsan ng mga ordinaryong kasangkapan sa kamay ng makapangyarihang tagapagturo. Tingnan niyo yung continuation ng verse 1. He was standing by the lake of Gennesaret. Sea of Galilee po ito. Sa John, ang tawag ni John dito, the Sea of Tiberias. No? Sa Old Testament, sa Numbers, sa Exodus, ang tawag na Old Testament dito, Chinnereth. So marami siya ibang pangalan, pero iisa lang po ang lugar na ito. He was standing by the lake of Gennesaret. Sea of Galilee po yan. Hindi po siya sea, siya po ay lake. No? And he saw two boats by the lake. Ayan, malinaw po na siya ay lake. But the fishermen had gone out of them and were washing their nets.
So tapos na po sila mangisda. Hinuhugasan na po yung mga lambat at minimend kasi kung minsan nabubutas, no? So ibig sabihin, wala silang huli. O sila ay in between fishing trips, no? Getting into one of the boats, which was Simon's, hindi po aksidente yun, sinadya po niya yun. He asked him to put out a little from the land. So, picturein po ninyo ito yung Sea of Galilee, no? Ito yung shore, no? Kung makakapunta po kayo doon, maganda yung tanawin. Ito po yung shore, sa baba ng sea, meron pong isang hill na paakyat na ganyan. Na kapag tumapat po kayo doon at kayo nasa medyo, wala sa pampang, medyo nasa may tubig kayo, para po siyang amphitheater na gano'n. No? Na in fact, kung meron pong sisigaw doon sa baba na iyon, no, nag-e-echo po yung boses ng tao na nandun sa bangka. So ganun pong ginawa ng ating Panginoon. Yung bangka po na ito, meron po silang na-discover, ay hindi po yung maliliit na bangka na may katig na nakikita natin dito. No. Ito po ay mga 30-foot na boats, no, fishing boats, na medyo 6 feet wide, no, para sila ay stable, 30 feet long. So malaki po siyang bangka. So sabi doon, getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. Kasi siguro nagpe-press yung mga tao sa kanya, nasa may tubig na siya, so sabi niya, dalhin mo ako sa bandang gitna. At siguro yung acoustic ng boses niya ay nagba-bounce off dun sa tubig. Siguro ganun niya na-project ang kanyang boses. Kahit na po walang mic o sound system, ang ating Panginoon ay Diyos. Kung nais po niya, ay pwede siyang gumawa ng sound system sa lalamunan niya para marinig ng lahat ang kanyang sinasabi. Pero palagay ko, ang importante niyang audience ay yung may-ari ng boat, si Simon. And he sat down and taught the people from the boat. Alam niyo mga kapatid, ang pangingisda, ang pangunahing industriya sa Galilee dahil sa lawa ng Genesaret. Ang pangingisda ay karaniwang ginagawa sa gabi at sa mas mababaw na tubig. Sapagkat paggabi po yung mga isda lumalapit sa shore sa mas mababaw na tubig at mas madali silang mahuli sa mga lambat. Ginagawa ang paghuhugas at pag-aayos ng lambat ay ginagawa sa araw bilang paghahanda sa pangingisda sa gabi. Sabi nga sa verse 5, we toiled all night. So alam natin na sa gabi sila nangingisda. Yung pong enkwentro ng ating Panginoon kay Simon, hindi po ito yung first time. Sa John chapter 1 verse 42, alam natin na inilapit ni Andrew, yung kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang kuya na si Simon, kay Jesus. Sabi dito sa John 1:42, he brought him to Jesus. Yung he doon ay si Andrew, yung him doon ay si Peter. He brought him to Jesus. Jesus looked at him, si Peter, and said, "You are Simon the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. So doon pa lang sa kanyang unang enkwentro, pinangalanan na niya ng bago si Peter sapagkat meron siyang balak para kay Peter. Sa Mark 1:16 at Matthew 4:18, makikita din natin doon na magkakasama sa may dagat na nangingisda si Simon and Andrew at kasama din nila si John at si James. Sa Matthew 4:18, ganun din pong eksena na ating makikita. Si Simon at si Andrew ay magkasama, casting a net into the sea for they were fishermen. At doon sa pagkakataon na yun, sabi ni Jesus, "Follow me and I will make you fishers of men." So, hindi ito ang unang pagtawag kay Simon. So, kilala na ni Simon si Jesus. In fact, naging bisita na niya sa kanyang bahay, di ba? Kaya nga napagaling yung kanyang mother-in-law. Dahil pagkatapos ng church service nila sa sinagoga, kung saan siya ay nag-preach,
Sila ay nagpunta sa bahay ni Peter kung saan naroon yung kanyang mother-in-law na may sakit at pinagaling ni Jesus upang siya ay makapaglingkod kaagad sa kanila. So, medyo matagal nang kilala ni Peter si Jesus. At alam natin ngayon mula sa Mark 1 at sa Matthew 4 na tinawag na niya si Peter, si Simon Peter, upang sumunod sa kanya at maging fishers of men. So, merong konting panahon na lumipas kung saan si Peter siguro at si Andrew, kasama na rin siguro si James at si John, ay nakikinig na at sumusunod na kay Jesus. Marahil ay naglilingkod na o nagsisilbi na bilang kanyang mga disipulo, pero hindi pa sila tuluyang sumusunod kay Jesus. Encouragement po yan sa atin. No? Yung iba sa atin, iniisip nyo, alam nyo, gusto kong pastor maglingkod na sa ating Panginoon, pero parang hindi pa ako ready. Well, darating ang panahon na kayo ay hahanda ng Panginoon, katulad ng paghahanda niya kay Simon ngayon, kung saan tatawagin niya kayo, at marahil upang sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya full-time. Ngayon, itong bangka ni Simon ang ginamit ni Jesus na pulpito upang mangisda ng mga tao. Ang kanyang salita ang naging lambat upang tipunin sila. Si Peter ang naging pangunahing captive audience niya sa bangka. So, picture ninyo yung eksena. Nasa bangka sila, isang 30-foot boat. No? Yung bangka na yon, usually, ang may-ari ng bangka, umuupo sa harap, doon sa may dulo ng bangka. At yung kanyang bisita ay usually nasa bandang likuran. So siguro, magkasama sila sa bandang gitna ng boat, at siguro si Simon ay nakaupo sa harap ni Jesus. O basta malapit lang siya. Basta sila lang dalawa siguro ang nasa boat. O baka kasama nila si Andrew. Pero tiyak na si Simon, ang pangunahing audience niya doon sa boat na yon. Alam niyo mga kapatid, ang lahat ng ating mga gamit at ari-arian ay maaaring gamitin ng Panginoon upang pagpalain tayo at ang mas marami pa kung ang mga ito ay isusuko natin sa Kanya. Marahil may mga bahay kayo, bahay na tinitirhan. Baka gusto ninyong buksan ang inyong tahanan para maging meeting place ng isang growth group. Marahil meron kayong negosyo na kung saan meron kayong mga tauhan na yung negosyo ninyo ay maaaring gamitin ng church bilang isang Bible study center kung kayo po ang may-ari ng negosyo ngayon. Ang ating mga gamit at ari-arian, maaari niyang gamitin. At kapag ginamit niya, gagamitin niya sa isang makapangyarihang paraan upang tayo ay maging pagpapala sa iba at upang tayo ay pagpalain din niya. Ganun po ang nangyari kay Simon. Pero ang bottom line po dito ay ito, ang kaligtasan ng Diyos ay nakasandig sa tapat na pagtuturo ng makapangyarihang salita ng Diyos. Tapat na pagtuturo. Sabi sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Ang gospel po, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang salita ng Diyos tungkol sa person and work of Christ, kung sino si Kristo at kung anong ginawa niya para sa atin. At yung kanyang pag-asa na ibinibigay sa atin, pangako na ibinibigay niya sa atin na kung tayo'y mananampalataya sa kanyang tapos na nagawain, tayo ay maliligtas. Yun po ang gospel. Yung pong gospel na yon ang nagliligtas. Hindi po yung galing ng pagsasalita, hindi po yung linaw ng pagsasalita, hindi yung intelligence nung nagsasalita, wala pong kapangyarihan yun, ang lahat ng iyon, kundi ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan sa lahat. Sa 1 Peter chapter 1, verses 23 to 25, napakalinaw po nito. Sabi doon, "Since you have been born again," paano? "Not of perishable seed,
but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Tayo ay ipinanganak na muli. Binuhay ang ating mga espiritu sa pamamagitan ng pagtuturo at ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Wala pong magagawa kahit na anong ganda, kahit na anong galing ang salita ng tao. Ang salita po ng Diyos ang may kapangyarihan sa lahat. So yun po ang unang katotohanan natin makikita, ang makapangyarihang pagtuturo ng salita ng Diyos ang susi para sa kaligtasan ng makasalanan. Pangalawa, tignan po ninyo yung outline nyo. Number 2, ang makapangyarihang pangingisda ng anak ng Diyos. So verses 4 to 7, makikita natin doon kung paano ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng buong daigdig, bilang Diyos ng buong sangnilikha sa pamamagitan ng isang object lesson. Kumbaga, nagbibigay siya ng katuruan. No? Ipinapakita niya kay Simon na ang pagliligtas ng tao ay sa pag-share ng gospel ng Panginoon. At ipinakita niya kay Simon kung paano nililikom yung mga ililigtas niya. Ang ginamit niyang metaphor o ang ginamit niyang larawan ay yung pangingisda. Bakit? Kasi mangingisda si Simon. So ginamit niya ang mga isda. Una sa lahat, ipinakita sa isang ordinaryong mangingisda na handa namang sumunod kay Jesus. Tingnan niyo yung enkwentro nila sa verses 4 and 5. Tingnan natin. No? And when he had finished speaking, so natapos na yung kanyang pagtuturo, he said to Simon, "Put out into the deep." So siguro, they were mga 50 meters from the shore. Malapit lang siguro. Doon siya nagturo. No? Sabi niya, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." So pansinin niyo po ito. Isang karpintero na galing sa Nazaret. Wala pong dagat sa Nazaret. Isang karpintero na galing sa Nazaret ang nag-uutos sa isang mangingisda sa Galilee kung papaano humuli ng isda. Hindi ba nakakatawa? No? Kaya ang sabi ni Simon, and Simon answered, "Master." Mag-aalang naman yung kanyang pagsagot. Yung salitang master, epistates, parang boss, chief, manager, chairman, no? Or one who is in command. One who commands. Yun ang definition ng salita na yun. Master. We toiled all night. So yan ang ating tanda na ang pangingisda ginagawa sa gabi. And took nothing. So sabi niya, kung meron pong mahuhuli, nahuli na namin. Kasi una sa lahat, eksperto kami. Buhay namin to. Araw-araw namin to ginagawa. Ito po ang aming kabuhayan. Huwag niyo kaming turuan kung paano mangisda. Siguro lahat yon nasa ulo lang ni Peter. Parang thought bubble. No? Pero hindi niya sinasabi, mag-aalang siya. Kasi nakita na niya ang kapangyarihan ni Jesus. Napagaling yung kanyang mother-in-law eh. Nagpalayas ng mga demonyo. Marami siyang pinagaling. So baka nga may alam itong isang to. Di ba? And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets." Alam niyo, yun ang sikreto po ng isang disipulo. But at your word, alam ko, Panginoon, na siguro dapat ganito ang dapat gawin. Pero at your word, I will. Siguro, Panginoon, hindi muna ako dapat sumunod sa iyo, mag-full time. Siguro, hindi muna dapat ako mag-participate sa ministry. But at your word, I will. So maraming alam si Peter tungkol sa pangingisda. Siya po ay isang batikang mangingisda. Kausap niya isang karpintero. Sabi sa kanya, ganito tayo makakahuli ng isda. Sabi sa kanya, pumunta ka sa malalim na tubig. Siyempre, pag araw at malalim na tubig, wala pong isda doon.
Yun ang alam ni Peter. Ang pangingisda ay sa gabi at sa mababaw na tubig. So sabi ng isang karpintero, sa isang mangingisda, doon tayo sa malalim at doon tayo mangingisda. Sa tirik ng araw, wala pong lumalapit na isda sa malapit sa top of the water ng ganong oras. Normally. No? Alam nyo, si Jesus ang hari ng buong sanglilikha at kaya niyang pasunurin ang mga isda na siya rin ang may likha. Siya rin ang gumawa ng mga isda At kayang gawin ang kanyang kalooban. Naalala niyo sinabi ni John sa chapter 1, verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Si Jesus ay Diyos. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. John 1:3. Siya ang creator. Siya ang may likha ng lahat ng isda. Sabi sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3, ay ganito. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, Old Testament prophets. But in these last days, New Testament, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Let's tignan niyo yung verse 3. He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. So, kung si Jesus nga ay Diyos, at siya ay Diyos, kahit nasaan pa yung mga isda, sa buong lawa ng Genesaret, pwede niyang utusan na lumapit doon sa bangka ni Simon at magpahuli sa lambat ni Simon. So mga kapatid, nung pinatawad, di ba fast forward tayo ng konti, nag-deny kay Panginoong Jesus si Peter at sa kanyang panunumbalik kay Jesus, anong ginamit na larawan muli ng Panginoon? Hindi ba pangingisda? John chapter 21, nangingisda ulit sila Peter. At ganito rin ang kanyang ginawa. Ito, yun, mas malabo yun. Sabi niya, okay, wala kayo nahuli, no? Okay. Yung lambat nyo, ilagay nyo sa kaliwa. So, ibig sabihin, lahat ng isda, naghihintay dun sa kaliwa, nag-aabang na ganyan. No? Humuhuli sila dun sa kabila ng boat, wala silang mahuli. Siguro, nilipat nila sa kabila yung lambat, lahat ng isda, parang umiwas ulit. Nasa kabila ulit nung... Pero nung sinabi ni Jesus, let down your nets, yung mga isda nagpahuli. Ilang isda? 153. John 21 verse 6. Ang daming isda. Si Peter sumunod sa kanya kahit labag sa kanya sa lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa pangingisda. Kasi nakita na niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Narinig na niya ang otoridad ng kanyang pananalita. Hindi madali yung pinagawa ng Panginoon. Sabi niya, punta tayo sa malalim, let down your nets. Yung net po dito, yung salita ay diction. Ang salita na yon, ang ibig sabihin yung net ay hindi yung maliit na lambat na hinahagis, tapos inyong hindi po ganon. Malawak po siyang lambat, 2 bangka po ang kailangan. Ang tawag po sa kanya, seine. S-E-I-N-E. Seine. So net siya na mahabang ganyan, nasa gitna siya ng 2 bangka, kaya kailangan 2 bangka. So siguro, si John tsaka si James nasa kabilang bangka. Si Simon tsaka si Andrew nandito. Kasama nila ang Panginoon. Sabi nila, let down your nets. Mahabang operasyon po yun. Mahirap po. Pero kanilang sinunod. Sa kanilang pagsunod, sa kautusan ni Jesus, namalas tuloy ni Peter, ang isang milagrong Diyos lamang ang makakagawa. Dito natin makikita na ang makapangyarihang pangingisda ng anak ng Diyos, ipinamalas ang isang walang kaduda-duda na mirakulo
mula sa walang kapantay na anak ng Diyos. Tignan niyo yung verses 6 to 7. And when they had done this, they enclosed a large number of fish. Kaya they enclosed 2 bangka, merong malaking lambat. So pagka puno na yung lambat, magsasalubong yung 2 bangka at isasarado nila, i-enclose nila yung scene. Ganun po ang lambat na kanilang ginamit. And when they had done this, ano yung this? Yung utos ng Panginoon. Nung sumunod sila, they enclosed a large number of fish and their nets were breaking. Yung nets na yon ay hindi maliit na net. Napakalaki po nung net na yon. Parang naririnig nyo na nababanat, yung ganon. No? They signaled to their partners in the other boat to come and help them. So si James at si John siguro yun. Sabi nila, partner, tulungan nyo kami. And they came and filled both the boats. So, dahan-dahan nilang ikinaong yung lahat ng isda at nilagay sa mga bangka nila 2 30-foot boats na 6 feet wide. They came and filled both the boats, pinuno yung boats so that they began to sink. Ganun po kadami yung isda. Ibig sabihin, pambihirang catch. Imposibleng catch. Mirakulong catch. Ano ay pinapakita ni Jesus sa kanyang mga tatawagin na alagad? Ganito ako humuli ng isda. Noong una, sabi sa kanila, I will make you fishers of men. Meron nga isang nagkwento, isang pastor, ayaw daw niya yung nagfi-fish kasi hindi tiyak. Pero gusto niya, nagka-catch. Nagka-catch. Sa Mark 1, sa Matthew 4, ang sabi niya, I will make you fishers of men. Dito, sa verse 10, sabi niya, you will catch men. Yung catch, masigurado sa fish. No? Yung fishing, hindi pa sigurado yun. Yung catch, tiyak na yun. So, pinapakita ni Jesus, ganito ako manghuli ng isda. Miraculous, supernatural. Yung ganitong supernatural na pangisda, pinakita niya ulit kay Peter nung kanyang nire-restore si Peter pagkatapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoon. Ang isda ang kanilang nahuli, sobrang dami. Yung mirakulo na tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa. Ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay palaging magre-resulta sa maganda sa ating buhay. Ano ang kanilang ginawa? Ang sabi dito, and when they had done this. Ano yung kanilang ginawa? Sabi ni Peter, but at your word, I will let down my nets. But at your word, sumunod sila sa Jesus, isang mirakulong pagkakahuli ng mga isda, ang kanilang nakita. Ang pagliligtas ng Diyos ay palaging supernatural, mga kapatid. Supernatural na mirakulo na mula sa kanyang walang katulad na kapangyarihan. Yun po ang pinapakita ng Panginoon sa atin dito. Kaya huwag po kayong matatakot na mag-imbita, na mag-share ng gospel sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kasambahay o sa inyong mga kapitbahay. Sapagkat ang lahat ng lalapit sa inyo, ang lahat ng lalapit at magkakaroon ng interes, ang lahat ng lalapit at tatanggap sa Panginoong Hesus, ang bawat isa ay mirakulo ng Diyos. Ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, di ba? Unless you are born again. Ano ibig sabihin nun? Born from above. Ipinanganak na muli ng Diyos mula sa langit. Unless you are born again, unless merong gumawa sa iyo noon, unless na mabuhay ka na sa iyong espiritu, unless na buhayin ka ng Diyos, hindi ka makakapasok sa langit. So ang lahat ng mga isda na nahuhuli ng Panginoon, na pinapahuli niya sa kanyang mga alagad, lahat ay miraculous ang catch.
Nakuha niyo yun? So, ang evangelism po, nagpa-participate po tayo sa isang miracle. Na kapag may lumapit, hindi dahil sa galing natin magsalita o hindi dahil sa ganda ng ating presentasyon, kundi dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Siya po ang nagliligtas, hindi po tayo. Siya po ang nanguhuli. In fact, hinirang na niya magmula pa sa umpisa ng panahon. Sabi sa Ephesians 1:4, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Yung mga isda na huhulihin, yung mga makasalanan na mananampalataya, before the foundation of the world, ay hinirang na ng Panginoon upang sila ay manampalataya sa Kanya. Mga kapatid, napakagandang katotohanan. Pangatlo at huling punto, mga kapatid, ang makapangyarihang pagtawag ng mga hinirang ng Diyos. So nakita na natin yung makapangyarihang pagtuturo, nakita na natin yung makapangyarihang pangingisda ng anak ng Diyos. Ngayon naman, ang makapangyarihang pagtawag ng mga hinirang ng Diyos. Hindi lang yung mga alagad noon, kundi kahit mga alagad ngayon. Nasa verses 8 to 11. Una, nag-uumpisa ito sa pagkilala ng ating pagiging makasalanan sa harap ng banal na Diyos. Tignan niyo yung reaksyon ni Peter, ni Simon, doon sa mirakulo na kanyang nakita. Alam niyong nakakita siya ng Diyos. Alam niya na hindi normal yung ganong klaseng pangingisda. Sa gitna ng araw, sa lalim ng dagat, hindi po normal ang kanyang namalas. Sabi sa verse 8, but when Simon Peter saw it, yung miraculous catch of fish, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Si Simon talaga medyo hindi nag-iisip, no? Kasi kung ako sa kanya, Panginoon, tiba-tiba tayo nito. Kung araw-araw natin gagawin ito, mabilis tayong yayaman nito. At pwede namin i-finance ang iyong ministeryo. Di ba? Sa proceeds ng ating miraculous fishing. Mahina mag-isip tong si Simon. Ano ang kanyang reaksyon? Nung siya ay makatapat sa banal na Diyos, anong pwedeng reaksyon ng isang makasalanan? Sabi niya, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Sabi dito sa verses 9 and 10, for he and all who were with him, so si Andrew marahil, si John at si James, were astonished at the catch of the fish that they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. So siguro at least 3 or 4 sa kanila na tinawag na ni Jesus noon, Mark 1:16, Matthew 4:18. Tinawag na ng Panginoon sila. Nakita nila na ito ang tunay na anak ng Diyos. At sa kanilang astonishment, ang kanilang naging response, katulad din siguro ni Simon, he fell down at Jesus' knees saying, depart from me, for I am a sinful man. Ganito rin ang naging reaksyon ni Isaiah nung tinawag siya ng Diyos. Sa Isaiah 6:5, sabi niya, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ganito ang inaasahang reaksyon mula sa lahat. Sa lahat sa atin na makakaengkwentro ang Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita. Nung si Peter ay nagsermon nung Pentecost sa Acts chapter 2, sa katapusan ng sermon na iyon, ganito ang ating mababasa. Now when they heard this, yung mga libu-libong tao na sinermonan ni Peter nung day of Pentecost, now
when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" They were cut to the heart. Alam nila na sila ay makasalanan. Alam nila na sila ay nakikinig ng banal na salita ng Diyos. Datapwat sila ay nagluksa. Gayun na lamang ang kabanalan ng ating Diyos na ang lahat ng hindi banal ay manghihina sa kanyang harapan. Kung titignan niyo sa Revelation sa chapter 1, sa verse 17, nung makita ni John yung picture ng ating Panginoon with the sword coming out of his mouth, with his white hair, his glorious garb. Nung makita niya yun, when I saw him, I fell at his feet as though dead. Si Daniel sa chapter 8 in verse 18, nung makita niya ang anghel lang ng Panginoon, siya ay hinimatay na parang patay. Ganon din si John. Sabi ng Panginoon kay John, "Fear not, I am the first and the last and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. I have the keys of death and Hades. Write therefore the things that you have seen." So pagkatapos niyang magluksa, mahimatay, dahil siya ay nasa presensya ng banal na Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya, "Gagamitin kita. Gagamitin kita dyan." Ito, isulat mo ang Revelation. Dito, ganun din ang mangyayari. Sapagkat, pangalawa, ang makapangyarihang pagtawag ng mga hinirang ng Diyos, nakasandig ito sa makapangyarihang kahabagan ng ating dakilang tagapagligtas. Tignan niyo yung chapter 10. And Jesus said to Simon, so sabi ni Simon, "Layuan mo ako, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Depart from me, for I am sinful, O Lord." Yung salitang Lord na ginamit niya dito, hindi na epiktates, master, hindi. Iba na, nag-progress na. Yung Lord niya dito, curious. Yung salita na ginagamit para sa Panginoong Diyos sa New Testament. Curious. Sabi niya, "Depart from me, for I am sinful man, O Lord." Dahil sa kahabagan ng ating Panginoon, hindi natin kailangan matakot sa ating paglapit at pagharap sa Kanya. Yun ang sinabi ni Jesus kay Simon, "Do not be afraid." Yun din ang sinasabi niya sa atin, Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. "Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace." Don't depart. Draw near. Draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Dahil sa kaabangan ng ating Diyos, hindi natin kailangan matakot. Yan, sabi niya kay Simon, "Do not be afraid." Dahil sa kanyang kahabagan, ang lahat ng kanyang hinirang ay kanyang bubuhayin upang tanggapin ang kanyang pangakong kaligtasan. Hindi ba yun ang sabi sa Ephesians 2, verse 4? Tayo'y patay sa ating mga kasalanan, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. At hindi lang yan, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo ba ang sinasabi nun? Kapag kayo ay binuhay na muli ng ating Panginoon, born again, tayo ay nakaluklok na, nakaupo na sa langit kasama ni Jesus. Kaya siguradong-sigurado ang langit. Bakit nandun na tayo Nandito pa tayo, we already enjoy eternal life dahil He has seated us in the heavenly places in Christ Jesus. Dahil sa kadakilaan ng kanyang kaligtasan, tinawag niya si Simon
at si James at si Andrew at si John na sumunod sa kanya at mangisda ng mga kaluluwa. Ang ginamit niya dito sa verse 10, do not be afraid. From now on, you will be catching men. Zogreo. Yung verb na yon ay yung paghuli ng isang taong buhay. Sanay ang mangingisda na ang hinuhuli nilang isda, eventually, patay. Di ba? Kasi mawawala sa tubig. Yun ang alam nila. Fishers of men. So, inisip siguro nila, so ang huhulihin namin, patay. Hindi. Ang sabi ng Panginoon dito, hindi ang huhulihin niyo buhay. In fact, ang lahat ng lalapit sa Panginoon ay buhay na buhay. May eternal life. You will be catching men. Pangingisda ng mga buhay na kaluluwa. Nabibigyang buhay ng Panginoon. Kung papaano niya inutusan yung mga isda na pumasok sa lambat, gayon din mga kapatid, di ba ang sabi ng ating Panginoon sa John 6:44? No one can come to the Father unless the Father draws him. Yung salita po na draw is to catch with a net and to drag him. Minsan, madalas, palagi against our will. Ayaw natin lumapit sa Diyos, ngunit siya ang lalapit sa atin. At bubuhayin niya tayo upang tayo ay manampalataya sa Kanya. Pangingisda sa kapangyarihan ng Diyos na siyang may otoridad na tipunin ang lahat ng Kanyang hinirang mula pa sa simula ng panahon. Pangatlo, ang makapangyarihang pagtawag ng mga hinirang ng Diyos, nagre-resulta ito sa tapat na pagsunod ng lahat ng kanyang mga hinirang. Pansin niyo yung verse 11. Mahirap sa lahat yung verse 11 . Nandoon yung challenge. Tingnan niyo yung verse 11. And when they had brought their boats to land, yung kanilang boats, kanilang kayamanan, kanilang kabuhayan, kanilang matagal ng pamumuhay. And when they had brought their boats to land, they left, ano daw? Everything! They left everything! Iniwanan nila ang lahat and followed Him. Ang kanilang makasalanang nakaraan, iniwanan nila. Ang kanilang kabuhayan, pangingisda, iniwanan nila. Ang kanilang kaginhawahan, napakasarap yatang mamuhay sa isang beachfront na resort. Iniwan nila ang kanilang pamamalakad sa sarili nilang buhay. Pansinin nyo na si Jesus ginamit ang pangingisda sa isang mangingisda upang pukawin siyang mangisda. Bakit? Ipinakita ng makapangyarihang Diyos na siya ang Panginoon ng mga isda. At sa mga tatawaging alagad upang manghuli ng mga tao para sa Kanya, ipinapakita ng Panginoon ngayon na siya ang Panginoon na nagtitipon ng Kanyang mga hinirang upang Kanyang iligtas. Na kung tayo ay magsusunod sa evangelism, hindi po tayo nag-iisa. Ang Diyos po ang kumikilos sa ating kalagitnaan. Sabi ni Peter sa Luke 18:28, "See, we have left our homes and followed you." Sabi sa Matthew 19, verses 27 to 30 ay ganito. Then Peter said in reply, "See, we have left everything and followed you. What then will we have?" Anong pwede namin asahan, Panginoon? Iniwan na namin ang lahat para sa inyo. Tingnan niyo yung sagot ni Jesus.
Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Saan yun? Sa langit. Pero, paano naman ngayon, Panginoon? Sabi sa verse 29, Matthew 19:29. Baka gusto niyo isulat ito, magandang verse po ito. "And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life." Sa buhay na ito, yung iiwan ng pamilya nila, bibigyan kayo ng mas malaking pamilya. You will receive 100-fold, and on top of that, will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first. Yung po ang pangako sa atin. Ang pagliligtas ng Diyos ay isinasagawa niya sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao katulad nyo at katulad ko, na tinawag niya upang tipunin ang lahat ng kanyang mga hinirang mula pa sa simula ng panahon. Meron na po siyang hinirang. Alam nyo, kung wala po tayong katiyakan na meron ng hinirang ang Panginoon upang maligtas, kung wala po tayong ganong katiyakan, mahirap pong mag-evangelize. Kasi, alam mo, na walang katiyakan. Pero sabi niya, meron. Kayo na niligtas ko, mula pa before the foundation of the world, niligtas ko na kayo. Datapwat, merong marami dyan sa inyong paligid. Pastor, paano mo alam na dito sa Ortigas Center marami? Kasi nilagay tayo dito ng Panginoon. Hindi siya maglalagay ng iglesia dito kung wala siyang hinirang sa ating kapaligiran. Hindi siya maglalagay ng isang Kristiyano sa inyong pamamahay kung sa inyong pamamahay ay wala siyang hinirang. Nakukuha niyo ba yun? Yun ang confidence natin sa evangelism, mga kapatid. Kaya naman, ang challenge is we must leave everything. Sa huli, ang kadakilaan ng ating Panginoon ay mula sa kanyang pagnanasang iligtas ang lahat nang sa kanya'y mananampalataya. Ito ang desire ng ating Panginoon. Pagnanasang iligtas ang lahat ng sa kanya'y mananampalataya, yaong mga hinirang niya at tinawag niya mula pa sa simula ng panahon. Ang kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita na nagre-resulta sa supernatural na pagbabagong loob, born again, pagtalikod sa kasalanan, at pagsunod sa Kanya. Kung ako po'y lumalaki, meron po kaming awit palagi sa camp. I have decided to follow Jesus. Alam niyo po yan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita sa hapong ito, napakalaking hamon ang inyong inilatag sa aming harapan na kami ay sumunod sa iyo. Tinatawag mo kami, Panginoon, upang inyong maging mga alagad, tagahuli, Panginoon, ng mga makasalanan na iyong bubuhayin upang sila ay maligtas. Hulihin ang mga tao na sa iyong mirakulong kaparaanan
ay ililigtas mo sa pamamagitan ng iyong diwang banal sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Panginoon, Panginoon, sa hapong ito, tulungan niyo kami na tumugon sa hamon na iyan, na iwanan namin ang lahat at sumunod sa inyo. Na maging kasangkapan kami, Panginoon, sa aming mga pamamahay, sa aming mga kapitbahayan, sa aming mga pagawaan, aming mga opisina, aming mga pabrika, mga tindahan. Sa lahat ng aming makakasalamuha, O Diyos, turuan niyo kami, gamitin mo kami na maging tagahuli ng mga makasalanan na mananampalataya sa iyo. At kayo po ang manguna sa amin at ihanda niyo po ang kanilang mga puso't isipan upang sila ay lumapit sa inyo.